magandang isang pinagpalang araw na naman mga kaibigan. Mga ka-treasure hunter, nandito tayo sa isang baryo dito sa Nueva Ecija na inimbita tayo upang ma-confirm kung ano ang kinalalagyan ng kanilang ayos ng pangbuhukay. Dahil daw sila ay hukay na walang kasiguraduhan. Pero ito ay ayon din sa kwento ng kanilang matatanda na dito sa kanilang loob ng bakuran na meron silang ibinaon. Kasi pala ito palang tatay nito, ang lolo pala nito, isang makapili. Kaya lahat ng mananakaw niya o ng grupo nila ng mga kapili sa loob, ay ibinabaon nila sa gusto nilang paglagyan na may mga sign ng mga punong malalaki. Dahil yun natutunan din nila sa mga hapon noon kung paano humanap ng mga hapon ng mga site na ganon. At yun ang napagdududahan nila na doon may binabaon. Kaya itong kasama natin na ito ay tumawag sa atin upang makasiguro sila. Dito no? Dito nga sa sinasabi ng lolo na binakura ng lolo nila na ginawa ng bahay, naging barret na malaki, ay gusto nilang masigurado. Katulad ng ginawa na ito na sa likod bahay na ito na sadyang hindi tinayuan ng bahay kasi ang turo ng lolo nila ay dito lang sa lugar na ito. Hindi nila masiguraduhan kung saan sa likod ng bahay. Pero ang sabi ng lolo nila ay basta dito sa gilid ng aking bahay. Kasi kung napapasin nyo, yung simyento tinatapakan lang yan ay nung kauna-unang bahay pa ng lolo nila noon, iniwanan na sila ng hapon. Talagang dyan na nagbahay sa lugar na yan. At pinilit na nagkaroon tayo ng land reform nung araw para makuha ang mga titulo ng lupa-lupang ganyan. Ang nakapagkatak na lang daw bakit nagkaroon sila ng lote sa napakalayong baryo dito. Pero ngayon sa ngayon, wala nang malayo baryo ngayon dahil lahat ay halos ay simiento na sa panahon ngayon ng mga kalsada. Kaya nung pinuntahan namin ito, kahit malayo-layo ang biyahe namin, ay maganda naman, simientado. At gusto nating tulungan itong ating kaibigan na ito na nagtitreasure, pero wala siyang kasiguruhan kung hindi yung ayon lamang sa turo-turo at yung kanyang pag-aaral o pagbasa ng mga punong yan. Dahil yun din ang sabi ng kanilang lolo na matutuntun mo yan sa ayos ng matatandang puno. Kaya mayroon siyang sariling mapa na kung saan nagsimula ang north, south, east at saka yung formation ng mga matatandang kahoy noon na inabutan niya. Kaya ang nagiging basa niya yan lang. Kaya ngayon sa atin ay gusto nilang kasiguraduhin upang hindi sila mahirapan sa pagukay katulad sa kanilang pikitan natin mamaya yung kanilang hinukay kung bakit sila ay hindi nila natumbok yung binoon ng matanda. At ito naman ay yung sinasabi ng matanda na binoon niya rito ay ito yung nakakahon na kinuha na lang niya na iniwanan ng mga hapon noon ng takbuhan na assorted daw ito. May diamond, may silver, may gemstone, may mga golden niya. Apurahan din niya ibinaon dyan. May ibig sabihin nun, apurahan niya ibinaon dyan ay mababaw lang. Ito isa na ito, kaya ayaw naman niyang panin na magkamali dahil may mga bahayan ba sa lugar na ito dahil naging baryo na itong kanilang lugar na ito. Kaya nag-iingat siya na huwag magbutas sa magbutas. At tayo naman ito ay isa natin subscriber sa ating Lakay Edit TV. Kaya tinawagan tayo. Tayo naman nating magmotor na papunta dyan. May kasama tayong ibang kaibigan na nagturo sa atin ng daan. Kaya natuntun ko yung lugar niya. Mabait naman ito ating kaibigan dahil nagbigay din siya ng ating panggasolina man lang at pang merienda. Kaya shoutout sa iyo kaibigan. Maraming salamat sa iyo. Nakatulungan mo ako sa gastusin sa paggasolina ng aking motor at tulungan din naman kita sa iyong gustong ipahanap. Ayan sila kay Eddie ngayon na talagang kinonfirm na nung ating dowsing rod at kinoconfirm naman natin siya ngayon sa ating Black Hole 3D. Yan ang kaganda sa Black 3D natin, talagang iikutin niya muna yung location bago niya tumbukan yung talagang area, yung pinakalugar. Yan ang kagandahan na gustong gusto ko dyan sa kanya. Hindi sa katulad ng iba na basta dumiretso na lang, tumikot na lang basta-basta. Yan ang ayaw ko eh. Yan sa kanya, talagang kahit makipot o makitin, talagang hinahanap niya muna yung kakapalan, kalakihan ba. O alin ang malaki, yun ang tinitira niyan.
Ayan. Diyan din tumuro yung pan. Yung downsing rod ng ating kasama din sa lugar na yan. Nag-confirm sila. Ngayon, kung dala ko pa sana yung ating Japanese rod at yung isang ating gamit pagtatatluhin natin sana ng confirmation. Ayan. Kunin naman natin yung lalim. Maganda yung kanilang pan. Ating nakuhang site na yan. At sa lahat ng ating mga kaibigan dyan na gustong matuto nito, sige, tuturuan ko po kayo kung paano gumamit ng ganito. Kaya lang ito gagamitin po natin sa tama. At hindi po natin ito dapat na ipagyabang dahil ito ay nakakaya pag pumalpak po tayo. So mayroon po tayo nakilala dyan na mayroon isang gamit na isang ganito na Tesla ay masyadong madaldal, masyadong mayabang. Kaya pinalangka-prangka ko siya na ganun ang ganyang gamit. Siya nga pala, kung makakapunod ka ngayon, kaibigan, at natatandaan mo ako na tayo nag-usap sa gitna ng bukid. Shout out sa'yo. Hindi ko nagabanggitin ang pangalan mo dahil meron tayong hindi magandang pinag-usapan noon kasi sumobra ang kwento mo sa dapat mangyari. Pasensya na kung gano'n talagang ugali ko. Pagka nalaman ko sumusobra ka na, paplangkahin kita talaga. Ito sila kay Eddie ang nagsasabi sa iyo niyan. Tingnan mo ang mukha nila kay Eddie, ang bigote namumuti na. Pati ang buhok ay wala nang kaayos-ayos. Kala mo sa matandang burilya na. Oh. Kawawa naman nila kay Eddie. Pero kahit na mabango yan, kahit ganyan ang ayos niyan. Oh. Laglag na ang salamin nila kay Eddie. Kawawa naman. Yung mga gamit natin mga kaibigan na hindi ko kinahiyang gamitin niya sapagkat yan ay totoo at yan ay legit na legit. Sa original Meron na kami nadali, meron kami nakuha. Pero yun ay hindi pa naikupan, ay lalabas na imadla ba? Ilabas sa madla. Ito po yung katabi ng ating sinight kanina, yung ating nilocate kanina. Ito po yung kanilang unang butas. Di ganoon din. Ito ang gusto na talaga ipa-confirm sa akin kung sila ay natumbok ba nila o ano. Ayan po yung itang kasama natin na dati rin pong tigir yan, napakausay. Kaya lang po ay, tingnan po yung lalim ng haba ng kawayan, haba po ng hagdanan na ibinababa niya. At mula po doon sa may paanan ng hagdanan na tinutuntungan niya, ay malalim pa po yung pangalawang butas. Kahirap tong ganoon. Kaya isang hagdanan po yun, hindi po mababaw yung yan po sila nagkamali. Tingnan nyo po yung nakuha nila sa loob para may palang kulungan ng baboy. May hollow blocks sa ilalim. Titingnan po natin dito sa ibabaw. Ayan. Hindi po kahoy yan. Lupa po yan na parang may pagitan sila. Kaya po yung naging butas nila ay natumbok po nila yung butas, yung parto po dyan sa loob. Ang hindi lang po nila natamaan ay yung item mismo. Ayan, kasi po ay gumawa sila ng tungtungan ng hagdanan dito sa gilid. Yung kalahati ng butas po nila ay ginawa po nilang tungtungan ng hagdanan. Sa ganyan po maraming naliligaw na kasi yung iba po dyan ay gumagawa po ng hagdanan o tungtungan neka hanggang unti-unti pong nalilihis sa item. Yung po tatandaan natin yung mga naguhukay po dyan, kung ang gitna po simula tatandaan po ninyo kung saan po yung gitna ng uhukayin ninyo para kung sakaling gagawa po kayo ng tungtungan na ganyan o gagawa po kayo ng panaganyan ay alam po ninyo kung nalilihis na kayo sa simula pa lamang. Katulad po nito, kung hindi po ito gumawa ng hagdanan na ganyan, tumbok na tumbok po sana nila yung item. Kaso po isang hagdanan uli yung lalim nila na yun. Pero gumawa po sila ng ganyan, kinalahati po nila, kaya po sila ay nalihis. Mapapanood po natin sa gagawin ng ating kasama na yan, yung kanyang pan. Kung bakit ko po nasabi na nalihis, makikita po natin, ayon po sa ating black hole. Ako po ay kasi hindi na ako nakababa dyan dahil overweight ako, mabigat po ako. Hindi po ako kaya nung hagdanan. Kasi gawa po ng kawayan lang yung hagdanan na yan na luma na at gapok na. Kaya yung umaakit dyan, ito medyo malakas-lakas po talagang iba yung kapit ng kamay, iba yung talagang panampayan. Hindi po pwedeng pagsabayan na puro sa palang ang bigat. Hindi po pwede po sa akin yun. Napakabigat ko po, ang laki ng katawan ko. Ayan po yung ating ginamit, yung ating black hole na yan.
Yan po pababa. ay siya ay nakababa. Para Yan. matundon mo kung lumampas sila o Pero hindi. kapag po sa taas niya ginamit, itinaas po niyang ganyan, iikot po siya. Yan, Itaas mo pa kaibigan nang maabot mo yung tamang level ng pagkakalampas nila. Dahil po pag meron kayong original na black hole 3D na ganyan, hindi po yung pag natapatan lang. Yan po ay pag po ay nalampasan ninyo yung item Diyan, sa mga dulo bago na may ito, hawak, kung pagka matanda na paano may napakyat hawak ng sa ganito, taas, pag hindi nyo pa pababa. po alam yung mga ganito ay ibababa mo po yung sasagad nyo sa lupa at dahan-dahan nyo pong Ayan, itataas. dyan, Ayan po, bilya. unat kamay na po siya bago Lumampas umikot. ka. Ibig po sabihin yan, yung levelasyon nung item ay lumampas na po yung lalim ng hukay. Kaya pag po nakuha kayo, bababa nyo po yung black hole po ninyo o AKS nyo, dahan-dahan nyo pong tatayo, dadahan po kayong tatayo hanggat mayot ng kamay pataas. Yan. Hanggang matapatan po niya. Pag po natapatan niya sa gilid ng pader, iikot din po yan. Yan po ang levelasyon niya, nasa taas. Pero pag umupupos ng ganyan, bumaba, ala na po. Umihinto po yung black hole. Ayan. Pero pag tumayo po sa dahan-dahan na tumaas, ayan. Ayan po. Taas ng unat ang kamay. Tagliran yan. Ayan. Nalampasan nyo siya eh. Iikot po pag po natapatan. Ibig po sabihin yan, nalampasan po natin Dapat mo na, oo. yung ating item. Ngayon, para po ma-sure natin kung nasa gawing kaliwa, nasa gawing kanan, nasa gawing harapan po natin, gagabitan po natin siya ng pointer natin na tinatawag natin Diyan, na wala pag binaba niya, no? Japanese wad, ang ating Japwad. Ayan, no? Kahit Ginagawa anong gawin niya. po ng ating kaibigan ay talagang wala sa baba. Wala na po dyan. Nalampasan na po. Wala na po ang item sa ilalim. Tinaas na. Pero pag tinaas niya, Kanya yung levelasyon nung pinaglampasan nyo. ayan, kahit po sa pumunta ko, hindi lang niya tataas talaga, akit sa gawing mataas. Ayan, no? Yan. Nandyan siya. Oh, sa Diyan taas po na yan. iikot. Yan. Ibig po sabihin, Lakas na, nalampasan po ng isang lampas tao. Yung kanilang pananan dito po sa puno ng hagdanan. Katulad po niya, na-confirm na po na lumampas po siya sa butas. Ang gagawin naman po niya ngayon, ginamitan natin siya ng Japanese wad. Yan po ang magko-confirm kung nasa ang lugar, sa gawing kaliwa po ba niya, nasa likuran po ba niya, kasi doon tumapat yung taas ng ating black hole. Ngayon, i-confirm naman po nito kung nasa ang gawi, yung lumampas na item. Ayan. Kung maipo-focus po sana, kung hindi po sana nakaharang yung ulo ng ating kaibigan, ay nakikita po, ayan po ang ating Japanese wad. Ayan, tumuturo sa dito sa gawing baba daw, o gawing kaliwat kanan, ang turo. Talagang dyan, no? Dito niya Yan. kinana sa gawing kanan niya. Kung nakaharap po tayo sa kanya, ay gawing kanan niya. Ayan, sa taas daw. Ano kaibigan, Nalampasan mo talaga. papataas na. Yan po ang kagandahan ng mayroong Japanese wad. Kumbaga yan ang pointer kung nasaan po siya, kung lumampas na o hindi pa. Gold yan. Kailangan po niyan ay pag-iingat at pag-aalaga po sa Japanese wad upang kung ano ang hinahanap po ng isipan Yan sa natin, taas. ayun ang hanapin ng Japanese Yan. wad. Kahit po na sinasabihan niya na binabalahan, hindi po basta yan na binalahan ginamit na, hindi po ganun ang tamang paggamit yan. Tumbok. Meron pong pagpapractice at Uy, pag-aaral pa po niyan para Taas sa mapasulat po ng maganda. Yan, Yan. kasama po ang ating isipan at yung lakas ng katawan. Kaya kung ikaw po ay pagod at marami iniisip sa buhay, hindi po gagana ng maganda yan. Kailangan relax ang isipan mo at ang katawan. Ang paggamit po niya nakakapagod din. Ayan, medyo taas pa ng konti. Ang sabi niya, pumapalo pa. Kaya tandaan na lang po mga kaibigan ang tamang paggamit niya na para po yung ating kaibigan na si Kanji Ken ay Wow! hindi mapahiya. Ayan. Wow! Ibig sabihin po nasa gawin na yan. Tama yung unat ng kamay niya kanina sa ating black hole 3D. Nandiyan po sa gawin na yan. Kaya nga po kung hindi niya ginamit, kung hindi po niya lumiko Nalampasan nyo. na pagbutas at binaklas po niya lahat, Oo. tumbok na po niya. Kanan, Wala na po sana kanan. sa problema. Ang problema lang nga lang daw po, sinasabi niya, wala lang siyang gamit. Kanan ka raw, kanan. At sa nangyari po ngayon ay dito niya gamitan sa wag na siya sa atin Oo. magpasalamat. natin yan. Sa Diyos amang makapangyarihan po sa magpasalamat Yan, na gumawa ng Lakas, paraan upang tayo Malaki pa. kaibigan ni magkakilala at Galing mo kapitan. magkaroon ng tulungan. Ka na naman sa Matulungan kita, matulungan mo ko, katulad po niyan.
Pag po binaklas mo yan, ay hit mo na. Diyan pala, oh. Dapat ka na ngayon pa lang ay magpasalamat ka na sa ating Panginoon Kalampasan mo. at siya rin ang gumawa ng paraan upang tayo ay magkakilala. At matulungan kita, matulungan mo ako, hits ka na. Basta ang gusto ko lagi sana mga kaibigan, laging mananalangin sa ating Panginoon. Ano? Dahil yan ang ating kalakasan sa lahat. Nandiyan sa taas. At ako po sa inyo ay lubos-lubos din nagpapasalamat. Hanggang dito na po at paalam. Kung okay na. Salamat po.